Okay, good day guys, no? So para lang ito guys sa mga bagong subscriber at saka sa mga bagong technician, no? So sa mga lumang subscriber, sa mga lumang technician ay master na nila ito, no? So ito para ito sa mga baguhan, no? Para ito sa inyo. Ito po ay ang service namin guys, LG. No, ang problema nito guys, OE error, no? So kung mapansin nyo, nasa spin program siya. Nilagay natin ang from 14 bumaba siya guys ng 13, no? So ito guys ay walang laman, walang tubig, no? So ang ginawa natin, diretso natin siya nilagay sa spin dryer, no? So take note, no, para ito sa mga bagong technician at sa mga bagong subscriber natin na medyo hindi pa nila kabisado yung pag-repair ng washing machine, no? So ito ay part 6 na ng ating vlog pagdating sa OE error, no? So sa dami ng part na binablog natin, siguro naman mga master nyo na ito, no? Kasi minsan may mga nagtatanong pa rin sa atin kung ano ba daw talaga ang problema ng OE, no? Samantala, naka-5 vlog na tayo nito pagdating sa OE error. So ito guys, kung mapansin nyo, stuck yung oras, oh, nasa 13, no? Ayan, stuck siya, ayaw niyang mag-spin. So kung antayin natin itong lumabas or tumagal, magkaroon ito ng OE error. So ayan, kung mapansin nyo guys, oh, nasa 12, no? So ibig sabihin yung pagbaba niya guys, step by step, no? From 14, naging 13, naging 12, no? Ayan. So, master na ito ng mga lumang technician, no? Pero lang ito sa mga bago, guys, no? Ayan. Kung kayo po ay luma, wag nyo nang panoorin, no? Kasi master nyo na ito. Para lang ito sa mga bagong subscriber, no? Dito sa ating YouTube channel. So, ayan. So, nasa 12. Antayin pa rin natin. Nasa babang-baba pa rin siya, guys, no? Hindi pa rin siya bumababa, no? Nasa 12 pa rin. No? Samantala, wala siyang tubig, no? So, parang nag-stuck na siya. Ayan. So, ang gagawin natin, guys, patayin na natin to. Chichikin na natin to yung pinaka sensor, no? Focus kagad tayo, guys, sa sensor, no? Kasi pag OE error, guys, ang tinutukoy kasi dyan ay yung barado or yung drain problem, no? Pero based sa experience natin, guys, usually ang OE error kapag ito ay nagdi-drain naman ay sensor, no? So ito guys, no? Tinuturo lang natin guys muna yung program dito sa ating kausap, no? Ayan. So ito na guys, binuksan na natin yung likod. Ito po yung area na ito, no? Yung sensor na kailangan natin i-check, no? So actually guys, kapag ganito ang problema, kahit hindi nyo na kailangan testerin guys, no? Kasi yung sensor minsan guys, pag tinitester nyo, good yung resistance value niya. Pero hindi siya gumagana, no? So ito guys, tingnan natin to. Testerin natin to kung anong reading mayroon ito, no? Tingnan natin kung pasok ba ito sa resistance value niya. Dapat makakuha tayo dito ng 22 hanggang 23.5. Ayan, tingnan natin. O ayan guys, 23 o 22. 22.6 o 22.4. So good guys, no, kung tingnan nyo, good yung reading. Ito yung sinasabi ko, no, na kapag wala kang baon nito guys, maliligaw ka sa troubleshooting. Kasi tulad niyan, pag isukatin natin, good yung resistance value niya, no? Pero hindi siya gumagana, nagkakaroon siya ng error, no? Hindi siya nag-spin. So ang gagawin natin guys, papalitan natin ito. Napalitan natin ito ng bagong sensor para matesting natin. So itong bagong sensor guys, yung ikakabit natin. So kung kailangan nyo ng parts, available sa amin yan. Pinapadala namin yan through GNT, no? So kasama na yung shipping dyan sa price namin guys, no? Ayan. So ikakabit natin guys, testingin natin. Tingnan natin kung anong problema, no? So yun, tip ko lang sa inyo guys, magbaon kayo lagi ng sensor kapag nag-troubleshoot kayo ng mga washing machine. Kung wala kang sensor, maring hindi ka technician. Dapat may baon ka laging sensor guys pagdating sa mga washing machine. So mag-invest kayo guys para makapag baon ng mga sensor. So ayan, lagay natin sa spin. Tingnan natin. Ayan. Testingin natin ha. Kanina, ang tagal buwaba nito. So tingnan natin to kung mag-iikot na ba ito. Ayan. So dapat saglit lang iikot ito guys. 14, no? Sa 14 siya. Tingnan natin kung yung next na baba niya kung saan siya. Take note guys, walang tubig ito ha. Ayan, 14. Pag buwaba ito ng 13, ibig sabihin sira yung sensor. Ayan, tingnan natin. Ayan, nasa 10 guys. So, ibig sabihin, good yung sensor. Hindi siya buwaba ng 13 at saka 12. No? So, pagdating ng 9 yan guys, iikot na yan. So, antayin natin. No? Ayan, umikot na. So, ibig sabihin guys, dahil bago yung sensor niya or good yung sensor niya,
hindi siya dumaan doon sa 13, 12, no? Kasi wala naman siyang tubig. Dadaan lang siya doon, guys, kapag may tubig siya, no? Dadaan siya ng step by step. Guys, kasi wala siyang tubig. So, dapat talaga tatalon siya ng 10, no? Doon sa spin time niya. Kasi wala namang tubig na laman. Ayan. So, yan, no? Bubuilo na yan pagdating ng 9, no? So, pag 10, attempt na siya ikot. Then, pag 9, unti-unti na yan siya bubuilo, no? So, kung mapansin nyo kanina, guys, nung unang test natin, ang tagal niyang bumaba sa 12, no? So, kung inantay natin ang inantay yun, lalabas na yun yung OE error. Ayan. So, OE error, guys, no? Laging nasa sensor yung problema. Basta yung washing machine nyo ay nagdi-drain, no? Tandaan nyo, guys, basta nagdi-drain yung washing machine nyo, naglabas ng OE, automatic sensor palitan nyo. OE at saka PE, isa lang, no? Ayan. So, siguro naman, master na ito ng mga technician, no? Kasi nga, ang dami na nating nilabas nito. Ito, guys, part 6 na ito ng ating vlog. Okay, guys, thank you. Bye-bye.